Maraming anyo ang public service. Sa iba't ibang pamamaraan, ipinapakita ng ating mga kababayan ang kanilang pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Para po sa Overseas Filipino Network, ang inyong OFN Media, ako po si Susan Kay. At sa bahagi ito, nagbabalik po ang ating katuwang sa public service, patuloy na tumutulong sa ating Bantay OCW Foundation para sa ating mga overseas Filipino workers at sa kanilang mga kaanak saan man sa mundo, si Ginoong Jaime Lau. Mr. Lau, welcome back. Kumusta po kayo? Okay, Susan, good morning. Ba talagang naka-t-shirt na tayo ng Team Jaime Lau. Saan ba papunta itong team na ito? Ito is sa grupo namin patutunguhan namin is yung sa OFW Foundation, tulungan natin para maging team building. Oo nga, grabe ang inyong pagtulong na ginagawa sa ating mga kababayan. And this is the first time na maririnig naman nila at mapapanood po nila kayo kung bakit nandun tayo sa termino ng pagtatayo, team building, ika nga, o builders. Bakit builders kayo? Ang team builders, ganito. Sa grupo kasi namin sa Team Lau is majority sa amin is mga engineer. At may mga OFW tayong engineers, ha? Yes. Same time, galing sa labas. OFW din. Opo. At bakit mahalaga na ngayon nagsasama-sama itong grupo ng mga inhenyero sa inyong kampo? Kasi nakita namin ang Santa Cruz. Actually, ang Santa Cruz is an industrial. No? Nagtaka lang ako, bakit walang pumapasok na mga investor? So, dapat yun. Ang goal namin na mag-invite kami ng investor. Ano po bang mga malalaking negosyo o investors ang naririyan na? Nandyan ang San Miguel, Aboitiz, may mga depo ng mga oil, fuel. So, Mr. Lau, tinitinan ninyo ngayon na posible na pwede pa kayo mag-imbita ng marami pang investors. Posible yan, San. Ganito yan, yung Santa Cruz, ang gawin ko, mag-invite ako ng investor, bigyan ko ng tax holiday. Kasi as a public servant, hindi man yung marami lang building. Importante is trabaho ng mga tao. And papaano po makakapagbigay ng malaking kontribusyon itong grupo ng mga inhenyero na na mga kasama po ninyo? Through invitation ng mga malaking company. Kasi si Mayor Lau, yung inyong anak pala ay isa ring inhenyero. Kayo'y isa ring inhenyero. Or engineer para sa mga millennial. Engineer. Mga engineers po sila. Yung inhinyero sa Tagalog yun. Okay. So, kayo na mga inhinyero or mga engineers, sabi natin, literal na nagtatayo. Pero kung symbolical, ano pa ang pwedeng itayo ng grupong ito? Okay. A mere example in Santa Cruz is tubig. Okay. Problema sila sa tubig. Ang Santa Cruz, ang daming tubig. Kaya nga nagtaka ako, a simple problem, hindi nila ma-resolve. Ang tubig, kailangan buksan mo ng madaling araw. Kailangan maghintay ka ng 12 o'clock. Pag 1 o'clock, mawala na. Ay, nagrarasyon ng tubig dyan? Yes. Sa kabila ng maraming tubig kanyo? Ay, bakit maraming tubig po dyan? Kasi ang aquifer ng Santa Cruz, malapit lang. Maraming tubig talaga ang Santa Cruz. Yung ibang lugar nga, flowing nga ang tubig. Tapos, yung lugar na yan, sa kabila ng flowing ang tubig, sabi nyo, nagrarasyon. Nagrarasyon. O, may mali. May hindi ginagawa. Actually kasi ang Santa Cruz, 15 years ago, may third party yan. Okay. Yung tinatawag na SIG, no? So, sa termino ng anak ko, kinuha yan sa munisipyo. Ang problema lang, yung kinuha ng munisipyo, dapat wala ng VAT na bayaran, di ba? Kasi 15 years na siya, dapat i-rehabilitate na yung mga tubo. Bilang negosyante, hindi kailanman na-engage sa anumang illegal activities, di lalo pa pag kayo nagdinilbihan na sa inyong mga kababayan dyan sa Santa Cruz. Serbisyo publiko talaga ako. Ayan mga kaibigan, sumainyo po si Ginoong Jaime Lau mula po sa Santa Cruz, Davao del Sur. At syempre, napakinggan natin, narinig natin ang kanyang mga adhikain, ang kanyang mga layunin para po sa probinsyang ito. So thank you very much, Mr. Jaime Lau. Hanggang sa muli. Okay. Ito po ang inyong Bantay OCW para po sa OFN Media, ang Overseas Filipino Network. Ako po si Susan Kay.